Hello! Good morning po, good morning! Live na po tayo. Type natin. Hello po! Good morning! Hello! Live na po tayo. Saglit lang naman ito eh. Pero saglit lang, nuggets lang. Pero kung pakinggan natin, hindi may pakinabang tayo. Mga 9 o'clock kasi may darating dito para mag-inspeksyon. Alam itong bahay na itong inuupahan ito ng kumpanya para sa atin. Binabayaran din ng kumpanya ang ilaw, ang tubig, pati po ang kotse, pati gasolina. Binabayaran po nila pero nakapangalan sa atin. Ganyan po ang mga supply kapag tayo naging ambassador for Christ. 2 Corinthians 5:20, tayo ay representante o ambassador ni Kristo dito sa lupa. So habang tayo nagpa-function bilang ambassador, normal po ng supply lagi nandyan. Libre po ang lahat. Maliban sa sweldo, libre po lahat dito. So, kapag tayo po ay ambassador, ganun din po ang sistema. Libre po ang lahat. Pati ang ating toilet paper, libre. Anyway, magsimula po tayo. Naka-live tayo. Wala pa dito sa Bulacan. Wala pa naka-scene, naka-view. Dito sa, mukhang nandiyan na si Kuya Nino. Nakinig po tayo. Meron tayong mapapakinabangan dito, sigurado. Punta po tayo bago mag-pray dito po sa Aklat ng Marcos, chapter 9. Aklat ng Marcos, Mark, chapter 9. Ito pong istorya na hindi mapalayas ng kanyang mga disipulo, mga followers. Ang demonyo na nagpo-possess dito sa anak ng mamang ito, bata. Kaya kung basahin niyo po mula sa verse 17, sabi dito ng tatay ng isang bata, at isa sa karamihan ay sumagot sa kanya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang espiritong pipi. Espiritong pipi. At saan man siya alihan nito ay binubuhal siya at nagbubulbula ang kanyang bibig. Marcos 9:17, 18 na po tayo. Mark 9:18, at nagagalit ang mga ngipin at unti-unting natutuyo. At sinabi ko sa iyong mga alagad na siya'y palabasin at hindi nila magawa. Ito po ang mga sinasabing mga disipulo, followers of Christ. Hindi pa po sila mga apostoles. Wala pa po silang buhay Kristo. Kaya sunod na sunod lang po sila kay Kristo. Kaya meron silang hindi nagagawa. Verse 19, at sumagot siya sa kanila na nagsabi, lahing walang pananampalataya. Kaya pag lahi ka na ng tao ka lamang, sunod-sunod kay Kristo, lahi ka na walang pananampalataya. Hanggang kailan makikisama ako sa inyo? Hanggang kailan titisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin, sabi ng mga disipulo, anak ni Kristo sa kanyang mga disipulo, tagasunod, ay dalhin niyo sila sa akin. Tumigil po tayo, tagasunod. Umakyat na tayo sa level na tayo na po ang ambassador ni Kristo. Tayo ng representante ni Kristo dahil wala na po si Jesus dito eh. Si Jesus ngayon nasa atin na po. Siya ng ating pangalan, siya rin ang ating buhay. So hanggat hanapin mo pa si Jesus, sunod ka na sunod, samantala na sa iyo na siya, hindi natin isa buhay, kasama ka pa rin sa lahi na walang pananampalataya. Verse 21, at tinanong niya ang kanyang ama, kailan pang panahon nangyari sa kanya ito?
Dito man sa 20. At dinala nila siya sa kanya, at pagkakita niya sa kanya, ay pagdaka, pinangangatal siyang lubha ng Espiritu. Nanginig ang Espiritu. At siya ay nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. Poses ito, poses. 21, 9:21. At tinanong niya ang kanyang ama, kailan pang panahon nangyari sa kanya ito? At sinabi niya, mula sa pagkabata. Grabe, mula sa pagkabata, poses na yung bata. At madalas, verse 22 na tayo, at madalas na siya ay inihagis sa apoy at sa tubig upang siya ay patayin. Datapwat kung meron kang magagawa, anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Sabi ng tatay, siyempre anak niya, no? Verse 23, at sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, sabi niya, tinanong siya, kung kaya mo, kung may magagawa ka, sabi niya. Ito ang sagot ni Jesus sa kanya, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Sumigaw ang ama ng bata na sabi niya, tulungan mo ko sa kakulangan sa aking pananampalataya. Mga hindi po ito, wala po sila buhay. Kristo. The King James Version, Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Tandaan natin ang salitang all things are possible. Okay? Lahat ng bagay, lahat ng bagay ay posible sa sino mang nananampalataya. Now, punta tayo sa Mark chapter 10. Bumaba tayo sa sunod na chapter, Mark chapter 10. Tandaan niyo po, Mark chapter 9 verse 23, ang lahat daw ng bagay ay posible sa mga sumasampalataya. Okay? Now, dito tayo sa 10:27 naman ng Marcos. Baba lang tayo. Dito sa verse 27, sabi naman ni Kristo, Jesus looking upon them said, with men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. So kanina, sinabi niya sa tao, lahat ng bagay ay posible kung tayo ay may pananampalataya. Dito naman sa Mark 10:27, lahat ng bagay ay posible sa Diyos. So kung lahat ng bagay ay posible sa sumasampalataya, at lahat ng bagay ay posible sa Diyos, hindi ba pareho? Father in heaven, hallelujah, Ama, ituro niyo po sa amin sa umagang ito upang maunawaan namin ang iyong ibig sabihin sa mga talata na ito. At nang maisabuhay namin ang tunay naming mga designs, kami lahat ay ambassador mo. Kami ang nagre-representa sa iyo dito sa mundong nakikita. Dahil kami ang iyong katawan at buto. Ama, ipaunawa mo nga sa amin nang umabot sa aming kasukasuan at bulalo ang karunungan na ito upang ito'y maging bahagi naming katauhan namin. Salamat sa iyong mga mabuting balita, Ama. Salamat kay buti-buti mo na isinulat mo lahat na ito upang mabasa namin. Banal na Espiritu, ipaunawa niyo mabuti ang katotohanan ito. Gabayan niyo po kami habang kami ay nagbubulay-bulay. At dadaloy ang inyong anointing sa aking mga salita na makarating sa aking pananalita na galing sa iyo. Dahil ang kapangyarihan sa langit at dito sa lupa, ang kapangyarihan ng kamatayan at buhay na sa aming mga dila. Paratingin mo nga po, Holy Spirit, Daddy namin, sa lahat ng puso na nakikinig, ang iyong anointing na nagdadala ng iyong salita. Salamat po. Jesus, Lord, salamat. Ikaw ang kordero ng Diyos na
walang simula at walang wakas. Ang iyong dugo ay spiritual na walang humpay, naghuhugas sa amin dahil ikaw ang simula at wakas. Nung magsimula, ikaw na yun. Ang wakas, ikaw rin. Kami nasa gitna lamang sa kasalukuyan. At kaya ang dugo mo ay hinuhugasan kami simula hanggang wakas. Napaloob kami sa tubig na buhay, sa ilog mo na nasa amin, na naghuhugas araw at gabi. Salamat sa iyong dugo, spiritual na dugo, Panginoong Yesus, dahil ikaw ang kordero ng Diyos. Ama, we worship you, we honor you, we glorify thy name, and we magnify you, Father. In the mighty name of our Lord, our righteousness, our life, Yeshua HaMashiach, we bless you. Amen. Angels of God, we dispatch you in the mighty name of Jesus Christ. Go forth and do your ministries now. Amen. Hallelujah. So, kanina sinabi doon sa 9:23 na lahat ng bagay posible sa sino mang sumasampalataya. Dito naman lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Posible sa posible. Kaya lang, ang dito sa tao, kailan sumasampalataya siya. Sa Diyos, walang na bakit na sumasampalataya. Siya ang truth. Siya ang reality. Siya ang reality ng sinasabing pananampalataya. Ngunit sabi doon kanina sa chapter 9 ng Lucas, with men, o dito sa chapter 10 ng 27, with men, it is impossible. Sabi ni Jesus, hindi maaari ito sa mga tao, datapwat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay may pangyayari sa Diyos. So sabi ni Kristo kanina sa Mark 9, sabi niya, sabi niya sa mga disipulo, kayong lahi ng mga walang pananampalataya. Kaya itong isinulat ni Pablo sa Kolosa, sabi niya itong hiwaga na ito ay itinago sa lahat ng panahon at lahat ng lahi. Ngunit inihayag sa kanyang mga banal. So ang banal ay hindi po sakop ng lahi. Dahil ang lahi na sinasabi doon, lahi ng tao at sila walang pananampalataya. So ang mga disipulo, patuloy po na sunod hanggang sa namatay si Kristo na buhay na maguli, hindi pa rin nila natanggap ang buhay Kristo. Kumbaga, hindi pa rin sila nabago. Ngunit nung umakyat si Kristo after 10 days, pag umakyat siya after 10 days, pinadala niya ang banal na Espiritu, nabaptize po sila. Doon po sila nagsimula na sumampalataya ng tunay at sila na ngayon ang representante o ambassador ni Kristo. Kaya yung dating hindi nila nagagawa na nila. Sila na ngayon ang kinatawan ni Kristo dahil sila ay may buhay Kristo na. So mga dating hindi nila nagagawa na hindi na para sa Diablo, anino lang ni Pedro ay lumalayas na. Samantala hindi nila kaya. Okay? So nakuha niyo po, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, posible. Pero sabi naman sa tao, kapag sumampalataya, ang lahat din ay posible. So pareho. Pareho po. Okay? So punta naman tayo sa Filipos, chapter 4. Babasa tayong 4 na talata para maunawaan po natin. Tapos mag-pray tayo ulit. 9 o'clock, tapos na po tayo. Filipos chapter 4. Dito sa verse 13. Ito naman ay sinulat ni Pablo. 4:13, alam ng karamihan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa. Pansinin po ang sabing lahat. Kanina puro lahat. Lahat ay posible sa sino mang sumasampalataya. Lahat ay posible sa Diyos. Dito naman, hindi lamang posible, lahat ng bagay ay aking magagawa.
doon siya nagpapalakas sa akin. Yan sabi sa Tagalog. Dito sa King James, I can do all things. Tutukan niyo pong all things. Through Christ, which strengtheneth me. All things. Hindi binanggit na some things. All, lahat po. Ngunit sa pamamagitan daw ni Kristo na nagpapalakas sa Kanya. Kapag kabinasa natin ito, personalin po natin na tayo ito. Ngunit, hindi po tayo umaasa kay Kristo na gagawin niya. Ulitin ko po, hindi po tayo umaasa kay Kristo na gagawin niya. Dahil si Kristo po at tayo ay iisa na. Ang buhay natin ay Kristo. So ang sinasabi kong hindi tayo umaasa kay Kristo na gagawin niya, ay kung tayo'y irresponsable. Dahil hindi po makagawa si Kristo ng lahat ng bagay nang hindi sa pamamagitan ng kanyang buto at laman. So kung ang kanyang buto at laman ay hindi po gumagawa ng kanyang responsibilidad, hindi po magawa ni Kristo. Ang pagpalayas ngayon ng dyablo po at sakit ay nasa mga kamay natin. Dahil ang kamay na ito, kamay ni Kristo. Pero kahit kamay ito ni Kristo, buto at laman ni Kristo, kung hindi naman tayo sumasampalataya, wala pong magawa si Kristo. So pwede mo sabihin, Lord, palayasin niyo po ang Espiritu sa anak ko. Noon po yun. Nung wala pang buhay Kristo ang tao. Pero ngayon, sino po nagpapalayas ng dyablo? Si Kristo ba o ikaw? Yun pong ibig sabihin na hindi natin dapat iasa kay Kristo. Ganun din sa may sakit. Hindi mo pa itawagan si Kristo, Lord, pagalingin niyo po ang aking anak. Dahil sinabi ni Kristo, pinagaling ka na. At ipatong mong kamay mo sa may sakit at siya ay gagaling. Hindi sinabing, ako magpatong ng aking kamay. Ang kamay natin at kamay ni Kristo, iisa ito. Iisa na tayo dahil si Jesus, may buhay Kristo, ay narito rin sa atin ang buhay Kristo at ang pangalan nating dinadala ay Jesus. Magagawa ko lahat ng bagay sa pamamagitan ng buhay kong Kristo na nagpapalakas sa akin. Yun po ibig sabihin. Hindi mo iasa kay Kristo na, I can do all things, Lord, I can do all things through you, Lord, through you, Lord. Sana matanggap ako dito, Lord. Paintulutan mo na matanggap ako rito sa trabaho. Ganun tayo lagi. Ngunit hindi na ngayon. Ikaw na ang ambassador ni Kristo. So punta tayo kung paano ito. Malinaw po, sa mga sumasampalataya, all things are possible. Sa Diyos, all things are possible. Hindi ba pareho? Pareho ba hindi? Ngayon, pumunta sa Pilipos, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Nagagawa kong lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Paano ka palakasin ni Kristo? Ikaw ang gagawa ng bagay, hindi naman si Kristo. I can do it. Ako ang gagawa ng lahat ng bagay, ngunit sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Paano ngayon mamagitan si Kristo? Punta tayo sa ating sunod na talata, natatak lagi. Kolosa 3, 3:4. Diretso na tayo. 3:4. Kung may panahon kayo, basahin niyo po mula verse 1, chapter 3, verse 1. Hanggang lahat ng verses na ito. Huwag kayong tatamarin, kasi kapag naging ambassador po tayo, nag-aaral po tayo. Hindi lamang nag-aaral para mag-preach, kundi nag-aaral para matuto. Hindi po tayo nag-aaral para mag-preach. Tandaan natin, ako rin ganun ginagawa ako noon. Nag-aaral ako para mag-preach. Pero ngayon, atin na aaralin, hindi lamang para mag-preach, kundi para po matuto. Dahil tayo ito Nakakalungkot yung ibang naniniwala sa ating preaching ay nakagagawa ng naniniwala. Tayo hindi pa, samantala tayo nagpipreach. Bakit? Nagpipreach tayo o nag-aaral tayo para po mag-preach. So baguhin natin ang style. Nag-aaral po tayo para matuto.
maging katauhan natin ang inaaral natin, kaya tayo magpipreach. Amen? Hallelujah. Kolosas 3:4 sa Tagalog, paano maganap yung sinasabing I can do all things. Kaya ko gawin ang lahat ng bagay. Sabi sa 4, Kolosas 3, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag. Yun po. Kailan mahayag ang buhay Kristo? Magagawa mo lahat ng bagay. Kapag nahayag ang buhay Kristo natin, lahat ng bagay ay posible. Dahil ang nahayag, hindi ikaw, kundi buhay Kristo, na siya ang nagsabi, kayo mga walang pananampalataya. Lahi ng mga walang pananampalataya. Dalhin niyo siya sa akin. Inutusan ni Kristo, nanginig. Nang isa yung bata, lumabas ang diablo. At sinabihan na, huwag ka nang bumalik sa kanya kailanman. Si Kristo yan. Pero nung wala pa silang buhay Kristo, wala pa silang maihahayag na buhay na Kristo. Pero nung naging apostol na po sila, may buhay Kristo na sila, hindi na inutusan ni Pablo yung diablo eh. Pag tinamaan ng kanyang anino lumalayas eh. Yun lang na isulat sa katulad ni Pablo, ang kanyang pawis, may DNA ng Diyos eh. Dinala sa may sakit at may mga inalian ng diablo yung panyo na pinahid sa kanya, naglayasan yung diablo eh. So kapag nahayag ang buhay Kristo natin, hindi tayo basta umuutos na. Sumisenyas ka lang. Minsan napadaan ka nga lang nanginginig na eh. Dahil nahayag ang buhay Kristo na si Jesus din. So you can do all things through Christ. Through your true life. Itong sinasabing, I am the way, the truth, and the life. Ako ang realidad at ako ang buhay. Kapag nahayag po si Kristo, hindi na po pananampalataya. Ang sabi, lahat ay posible sa Diyos. Si Kristo po Diyos. Lahat ay posible sa sumasampalataya. Ang sumasampalataya ay naging katotohanan si Kristo. Kapag nahayag ang ating buhay na si Kristo, ay mahayag na rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Actually, sa original, kaisa niya sa kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian po ay kahayagan ng Diyos sa mundo. Nahayag ang Diyos kapag nandiyan ang kaluwalhatian, ang glory. So naganap yung sinasabing wala imposible sa Diyos, lahat ay posible sa Diyos. Naging katotohanan ang pananampalataya, naging realidad. So magagawa ko ang lahat ng bagay kapag nahayag ang buhay kong Diyos o buhay kong Kristo dahil mahayag ang Diyos, ang kaluwalhatian. So ito ang mga aakyatin natin, kapatid, kaya natin inaaral, kailan matuto tayo, at patuloy natin ito maging kaisipan hanggang sa maging kamalayan natin. Paglabas mo dyan ngayon, hindi ka man nagsasalita, nanginginig na ang mga sakit at diablo. At ang pagpapala ngayon ay hinahabol na tayo. Bakit? Nahayag na ngayon ang mga anak ng Diyos, kaya ang mga nilalang ay hindi na po namimighati. Sila ngayon ay nagpapalakpakan na dahil nahayag nga ang buhay Diyos, ang mga anak ng Diyos. Roma 8:19 and 22, Roma chapter 8, verse 19 and verse 22. Basahin niyo po doon. Namimigati ang buong nilalang dahil wala silang nakikita ang mga anak ng Diyos. Ngunit kapag nahayag ang anak ng Diyos na si Kristo, na siyang buhay natin, we can do all things. At lumalakas tayo dahil ang kalakasan natin, kalakasan mismo ng Diyos. Dahil nahayag ang Diyos ang kaluwalhatian. So ang Diyos, kanina sabi ni Kristo, lahat ay posible sa mga sumasampalataya. Simula ka sa sumasampalataya. Ngunit binasa natin sa chapter 10, lahat ay posible sa Diyos. May buhay Diyos ka ngayon. Lahat ng bagay magagawa natin kapag nahayag ang buhay Diyos natin at ito ang realidad ng pananampalataya.
at ito ang buhay. Kapag buhay na po ang nahayag o Diyos, Zoe, yan po ang realidad ng pananampalataya. Lahat po nagagawa, nakikreate. Amen? Sana po may natutunan kayo. Reviewin nyo na lang kung hindi nyo pa masyadong naunawaan. Ngunit ang mga talata na yan, pagbulay-bulayin po natin, 4 lang yan. Mag-aral po tayo para matuto tayo. Huwag po pakinig ng pakinig lang. Hindi naman natututunan. Para pagkita-kita natin, pag pinagsama-sama tayo, buo si Kristo. Lahat ng bahagi ng kanyang katawan ay nagsama-sama. Matindi po yan. Bumaba ang langit dito sa lupa. Amen. Hallelujah. Father, salamat po sa karunungan. Salamat sa iyong anointing, Daddy Holy Spirit. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus, na siya nagbata ng lahat. Ipinako ng aming lumang katauhan, kasalanan, pagsasalansang sa krus kasama mo. Inilibing mo, hallelujah, kasama mo. At nung bumangon ka mula sa patay, binangon mo kami kasama mo. Binangon kami ng Ama kasama mo. At ang kapangyarihan na ginamit ng Ama para buhayin ka mula sa patay ay nasa amin din. Kaya namin buhayin ang anumang patay. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Salamat po. Ama, we bless you. We love you. Oh, malaki ang utang na loob namin sa iyo. Saan kami ngayon? Kung hindi mo kami pinulot, hindi mo kami hinanap at iniligtas at hinawakan sa iyong kanang kamay upang wala na makaagaw sa amin. Sana kami, Panginoon. At kung hindi mo kami tinuturuan ng karunungan mo, nasaan na kami ngayon, Ama? Ano ng sitwasyon namin? Kaya napakalaki ng aming ipagpupuri sa iyo. We magnify and we will magnify you always, Father. Salamat po at nakumpleto ang ating pag-ibig sa isa't isa. Dahil sumasampalataya kami na kung ano kayo, ganun din kami sa mundong ito. Dahil kami nga po ang iyong ambassador. Salamat sa lahat ng healing at pagpapala, Ama, sa mga mana na tinatanggap namin. Salamat sa iyong pag-ibig. Hallelujah. We bless you, Father. We honor you. We magnify you. Sa pangalan na aming katuwiran na siyang aming buhay, si Jesu Kristo na iyong anak. Amen. Hallelujah. Angels of God, salamat po sa inyong trabaho. Patuloy ninyong isagawa ang inyong trabaho. We dispatch you in Jesus' mighty name. Guys, you are blessed. You are blessed. Say, I am blessed. I am blessed. Bakit? Buhay natin Kristo. Kapatid, buhay natin Kristo. Walang imposible kay Kristo. Lahat ay posible kapag nahayag ang buhay natin Kristo. Paano mahayag? Proverbs 23 verse 7, kung anong inisip mo sa loob mo, ay ganyan ka. Proverbs 18:21, ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. So isipin natin na tayo nga po ang nahayag na Kristo. May pangalang Jesus. At banggitin natin. Banggitin hanggang sa maging kabahagi natin. Hanggang sa hindi na tayo malisya ng anumang nasa paligid natin sa labas. Dahil lahat ng ating operasyon ay nanggagaling sa loob sa ating buhay Kristo. Amen. You're blessed, guys. You're blessed. Enjoy your weekend. See you later. Good morning. Hallelujah. Hallelujah.